Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na po natin ang mga issue sa lipunan. At eto pa rin po yung mainit na mainit. Naku po, nahuli sa sariling bibig etong si Comelec Chairman. Sabi ko sa iyo, Brad mahirap talaga pag nagsusungaling. Pag ikaw nagsusungaling ka talaga, malabo ka talagang siguradong mabubuking ka at mukhang ganyan nga nangyari. Dahil alam nyo, meron mga conflicting statement itong si Comelec Chairman Garcia. Naku po, patay kang bata ka. Oy, pag-usapan din natin, may isa pang whistleblower. Di umano. Naku po, na ano yan? Ito pong whistleblower, sinasabi niyang merong mga sobrang butante. Ibig sabihin, mahigit doon sa nakarehistro. Aba, anak ng wewe. Ano yun? Dinaig nyo pa ang Diyos bumuhay kayo ng mga patay at ang dito, milyon ng binuhay. Naku po, patay tayo dyan. Ang lupit nyo talaga. Iba kayo, Comelec. Kayo na, siguro magtayo na kayo ng sarili nyo relihiyon. Kaya nyong bumuhay ng patay. Unya, pag-usapan natin yan. And speaking of death, naku, mukhang merong isang madugong mangyayari sa Senado. Naku, bakit? Abay, sabi ni Vice President, bloodbath daw. Ibig sabihin po nun ay dadanak ng dugo. Naku. Dung, 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 dung. Kailangan may kanta yan Oo, dadanak ang dugo. Sa Senado. Naku, ang lupit niya. Hindi, sabi ni VP Sara Duterte, dadanak daw ng dugo. At gusto niyan dumanak ng dugo, anak ng wewe. Iba talaga to si VP Sara Duterte. Kakaiba ho talaga pag bumanat. Kaya pag-usapan natin yan. Pero syempre, simulan muna natin dito sa issue ng Comelec na kung saan yung kanilang pinuno mismo ay nadulas-dulas. Nagkabulul-bulul. Nagkaganon-ganon Ganon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, kayo mga babae nanonood. Pag ang mga asawa ninyo, bulul-bulul na yung mga sinasabi, yung parabagang pahihirapan kang intindihin, yung rason niya, ibig sabihin nun, naglolo ko yun. Wala. Tanong mo yung mga OFW nating hiwalay na. Anak ng bakit dadamay kayo mga OFW hiwalay na? Di ba ganyan yung mga asawa ninyo na hiniwalayan nyo? Nung pag tinanong ninyo, parang hindi makasagot ng diretso, buhul-buhul yung kanilang reasoning. Parang ganyan si Comelec Chairman George Garcia na buhul-buhul. Bakit kanyo? Ito, papanoorin natin. Itong kanyang briefing, o interview sa isang istasyon. Itong interview na ito ay bago ito mag-eleksyon. Ipapakita natin sa inyo kung ano ba ang pinag-usapan dito sa interview na ito bago mag-eleksyon. Take note, bago mag-eleksyon. Ito yung kanyang mga sinasabi. Panoorin ninyo panoorin. At ang balota po ay precinct specific. Ano ibig sabihin? Kung yung balotang hawak-hawak ni Ma'am Camila ay naka-assign sa Precinct 1A, biglang may nagnakaw niyan, dinala sa Precinct 2A, hindi po siya babasahin ng machine sa Precinct. Lang ng ayong radio Pero sa totoo lang kasi alam mo, magaling ito etong si Comelec Chairman. Magaling ito yung paguluhin yung kanyang sinasabi, palalimin yung kanyang sinasabi para technique yan technique yan para hindi mo masabing, mali yan. Bakit? Kasi hindi mo nga maintindihan kaya hindi mo masabing mali Ginaganon niya lagi. Parang pinalalabo niya yung mga sagot niya. Tama. Dapat po ay, siya po ay babasahin lang ng presintong ito. Ang pinakamagandang feature po nito, Sir Alvin, ito daw ang pinakamagandang feature nito. As in feature. The feature. Ito po lahat, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve in-upgrade natin. Ito po nga yung machine. Dina-justify niya yung kanyang pagpalit ng machine. Na kini-question naman ni Marcoleta. Di ba, naalala nyo, merong akusasyon si Marcoleta na sinasabi niya na
na basta meron daw kalokohan di umano ito dahil doon yung kumpanyang na-awarda para sa machine ay basta may ganon. Baka mamaya may mga ano na naman dyan eh. Kasi yung mga tatanga-tanga demanda sa akin, kahit kinote ko lang naman yung nag-accuse sa kanila, ako pa rin ang demanda. Hindi, kaya nga sinasabi ko na ngayon, ito po ay sinabi ni Marcoleta. Inaakusahan niya to na tumanggap or something, okay? Doon sa kumpanya na kung saan inawardan yung mga machine. So ito naman si chairman, pinagmamalaki niya yung machine. O, di ba? Ulitin ko, si Marcoleta nagsabi, hindi ako ha? Comelec George, ha? Si Marcoleta nagsabi. Sinasabi ko lang na inakusahan ka tungkol dyan sa mga machine-machine na yan. Na ngayon, pinagmamalaki mo. Hindi wala akong sinabi. Pinagmamalaki lang yan ba naman kayo? Walang malisyoso doon. Talay. Once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon, sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto, Sir Alvin Ma'am Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority. Ano daw? Pakinggan natin na maigi ha. Kasi nililito niya tao dito eh. Ano daw ang pictures? Linawin natin. Ano daw ang pictures? Magpiprint daw ng siyam. Agad! Ano ibig sabihin ng agad? Yung sinagad. Hindi, iba yun. Iba yung sinagad sa agad. Okay? Yung agad. Agad daw. Litin natin. Yung ano siya, statement niya. PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority Party. Wait. Pag po nagsuma total na. Pag suma total na. Pag na-total na daw nung lintik na machine na yan. Yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam. Magpiprint muna siya ng siyam. Ibig sabihin, when you say muna, may iba pa ipiprint pero uunahin ito. Ito muna. Ito muna yung ipiprint niya. Anong gagawin niya doon sa iniprint niyang siyam? Ulitin natin ha. Magpiprint muna ng siyam. Linayin natin. Magpiprint muna ng siyam. Anong gagawin niya dun sa siyam na ipiprint niya? Na election returns. Election returns. ER. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Tapos, bibigyan mo kaagad si bibigyan mo kaagad. Pag sinabi mo bang ibibigyan mo kaagad, bukas mo bibigyan? Pag sinabi mong bibigyan mo agad, after 2 hours mo bibigyan? Hindi. Bibigyan mo agad. Ibig sabihin, as soon as na-print, ibibigay mo na. Correct me if I'm wrong. Comelec Chairman George Garcia. Diba? Ibinigay mo na agad. Kasi nga, may pinrint na. PCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority. Sino daw ibibigyan? Yung mga importante yan yung nag-represent. At isa doon ay, sino daw yung bibigyan? Agad. Agad. NAMFREL. Tama, mali. Okay. NAMFREL lang bibigyan. Agad. Diin na natin yan. Agad. Party at ang isa ipapaskil na kagad sa labas ng presinto ng. Ipapaskil na agad. Malinaw yan. Kasi time is a very essence of this election. Agad-agad. Ibig sabihin, pagka-print, ibibigay agad sa NAMFREL, ibibigay kung kanino pa yung mga sektor. Pero ang i-ano natin dito yung NAMFREL muna. Tapos, ipapaskil agad. Malinaw yan ha? Malinaw. Hindi po ako nagsabi, kayo. Teacher, bakit? Para malaman kaagad ng lahat, ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris bilang mayor? Ano ang nakuhang boto ni Sir Alvin bilang governor? Alam mo na kaagad. Para malaman mo na agad. Ang linaw, paulit-ulit na yan, ha? Malaman mo agad. Okay? Hindi bukas, hindi after 1 hour, hindi after 2 hours, hindi after 3 hours. Agad. Yun ang purpose niyang sinasabi mong pictures, niyang makinang sinasabi mong napakaganda. Tama mali? Tuloy. Yun po ay
Pagkatapos mag-print at makapagpaskil, makapagbigay, tsaka lang ang machine magta-transmit ng result. Nakatransmit. Saan itatransmit? Sa bahay. So, after mabigyan na NAFREL at iba pang mga sektor at mapaskill pa, tsaka ngayon magta-transmit. Saan itatransmit? Ayan, o syudad, sa Comelec Central Server. First time po ito. Sa NAMFREL, may sarili silang server. Meron din. Sa PPCRB, may sariling server. Kami, media. Sa majority party, sa minority party, at sa So una, yung election return, yung papel na mahaba, ibibigay. Tapos, itatransmit agad. Ulitin natin, itatransmit daw uli agad dun sa mga sinasabi niya. So yung papel, nauna na yung papel, tapos after the papel, itatransmit agad nitong yung kung ano mang niyang computer na yung printer lang ata yan eh. O yung computer na yan, okay, itatransmit agad sa NAMPREL at saka yung sa mga kung sino-sino pang sinabi media, niya. may sariling server. Lahat ng media meron. Sa server, yung pala yun, sa server. Doon po, located sila sa iisang data center sa Makati. Share sila. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan pwede magkumpara. Anong pinadala sa'yo sa Precinct 1A? What is the purpose of sending it ASAP? Simultaneously, sending it ASAP. Simultaneously, ha? Ibig sabihin, yung siyam na yon sabay-sabay bibigyan. What is the purpose? So that they can compare na kung tama yung ibinigay sa kanila. Yun ang purpose. That's the heart of that machine. It's all about. Shit. Ng teleradyo. Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may kopya naman na sila eh. Pwede i-text ka agad ng mga observers nila, watchers at saka coordinators. Ang boto ni... So, ibig sabihin, yung mga representative na kung saan yung ite-text, pwede nilang picturean at ite-text. ni Mayor Doris ay 100. So pare-parehas tumugma ang lahat ng yan. At pagkatapos po niyan, pagkatapos po makapag-transmit ng result, ang machine, doon sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay magpiprint muli ng 21 na election returns. 21. So para naman yung mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli. At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat yung po mga kandidato. So nakita ninyo, inuna yung pinrint na ER doon sa mga representante nung siyam na yon. Nakasama doon yung NAMPREL. Okay? Yun muna, agad-agad yun, mabilisan. Pagkatapos i-print nun, ipapadala kagad sa server nung siyam na yon. Yun ang priority. Tama, mali. So mabilis yun. Hindi matagal yun. After nun, tsaka pa lang ipiprint yung 21 na election return na i-distribute kung kanino mang hinayupak yan. Yung po mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung inyong mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video. So kung ako watcher ni Mayor Doris, pipicturean ko yung lahat ng 300 na balota. Para mabilang ko manually, ilan talaga ang boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan, manually. Papapicturean isa-isa. Papayagan po namin picture. Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the whole time process. Pero Hindi. Nasend na po kasi. Kaya hindi dahil sayang. nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Yun, di ba? Ito na mga angkor. Sorry Okay, Kasi remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit lang na result. Yeah. Para lang po ma-counter-check natin ngayon kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon sa election return. Manually counted na balota. So, supposedly, ano ang sagot dyan? Hybrid. Yun yung sinasabi niya noong una eh. Ang tanong, yan ba ang natupad? Yeah. Para pumawala na ang duda. Meaning, masasagot na natin. Remember, this is before the election. Ito ang tono ni George Garcia. So, ibig sabihin, nauna na na-transmit sa server, agad-agad yun eh. Yun yung priority. Tapos, yung mga watchers,
they can count on the spot manually. Ika nga. Hindi, malinaw ha. Oh. Para lang malinaw. Tuloy. Ang tanong, nabilang ba ang boto ko? Maaaring hindi mo masabi talaga yun ang balota mo, pero at least po, alam mong 400 ang bumoto na botante, ito ang bilang at may nakumpara mo pa. So, ibig sabihin, yung machine po ngayon ay hybridized. Sa kanyang bibig mismo nanggaling yung salitang hybrid. Hybridized. Meaning, pinag-combine mo ang automated at the same time manual kasi makikita yung at tapayagan namin picturean. Kaya nga po, kung ako yung botante, ako yung kandidato, ay hindi kita bibigyan ng allowance kung hindi mo bibigay sa akin yung resibo, yung election returns, at yung mismong pictures ng lahat ng balota para mabilang ko naman yung boto ko manually dyan sa presinto. Pero by that time, bago po mangyari yun, na-transmit na may kopya na sila. Alam na rin nila kung talo sila o panalo. Tama. So, sa mga kababayan natin, ng mga boboto, po, hindi po mahirap yung proseso. Madali ang sulisan. So, ayan po yung kanyang sinabi. Ang tanong, yun ba ang nangyari? Kasi tandaan ninyo, madaling sabihin. Madali pong anuhin yung mga bagay-bagay. Pero ang tanong po dyan, yan po ba ang nangyari? Huwag tayo ang sumagot. Ang pasagutin natin yung NAMPREL. Para malinaw. Kasi mahirap kung ako sasagot, sasabihin na naman ninyo, bias ka. NAMPREL ang pasagutin natin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng NAMPREL after the election. Remember, that video na pinlay natin came out before the election. Para din palang politiko ito si Comelec chairman kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. Pakinggan natin ngayon ang NAMPREL. Nakasip, nung kami ay nag-briefing para matanggap pa namin electronic press meet as law, sabi, shortly after 17 na and the polls close, ay makakatanggap na kami ng election return electronically sa mga servers namin. Sabi din sa kanila. Yan daw yung sinabi din sa kanila. Makakatanggap na kami. Agad-agad. Ang galing ano. Para talagang politiko ito si... ang tanong, NAMPREL po itong kausap itong ini-interview. Nakatanggap po ba kayo? Yes or no, Your Honor? Tapos sabi niya, every 15 minutes, nakakatanggap ng bolto ng mga election returns. Yung expectation na na-set na yun, hindi na-beat. Bakit? Anong chorus kumasaw? Yung expectation hindi natupad. Parang sa, ano lang yan yung in-order mo, ang itsura ganito, tas ang dumating kakaiba. Uso yan sa Japan. Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Hindi kasi... Minsan yung may mga umisi doon yung picture doon sa labas. Parang ang mga doon, mukhang mga manika. Mukhang pagpasok mo sa loob, Lola. Joke lang mga kababayan ko sa Japan. Di ba? Parang ganyan Naalala ko tuloy yung picture na pinagpepiestahan ngayon kay Jam Magno. Sama-samahan ninyo. Ang bully-bully ninyo. Kasi pinaglalaroan nila yung picture ni Jam Magno. Kayo naman. Salamat, Dok. Wala bang ganun? Huwag naman tayo masyadong Buti na lang talaga. Kaya ako natutuwa din ako pag may mga nagsasabi pag nakita nila ako sa personal. Ang pugi mo pala. Ay, natutuwa ako. Salamat naman. Pero kung nabasa ko lang isip siguro ng mga yun, ang laki-laki mo pala, taba-taba mo pala. Baka ganun ang nasa isip nila no? Tuloy. Nag-iiktay kami hanggang mga last 9. 7 o'clock natapos ang eleksyon. Ibig sabihin, 7 o'clock, sarado na. Di ba? 7, dapat na yan. Hindi agad-agad na napunta sa server. There was 7 to 9 ghost hour. 9 o'clock, dun pa lang sila ata unang nakatanggap.
Akala ko ba agad-agad? Kaya nga sila mismo nagtataka. At sinulatan nila ang COMELEC. Bakit akala ko ba agad-agad? Kasi kaya nga ang purpose ng automated, alam mo yung automated, halimbawa kayo nag-login kayo. 'Di ba? Nag-login kayo sa inyong mga bank. 'Di ba? Pag login mo, mag-aantay ka ba ng 2 oras para ma-login ka? Hindi. Automated nga eh. Ibig sabihin, makaka-login ka kaagad. So ano ibig ko sabihin? Maybe hindi ganun kabilis na tulad nung pag-login. Pero that's the purpose of the automated. Agad-agad. So pagkaboto, pag shutdown syempre, huling pasok doon sa machine, alas 7. Sabi mo naman, delay ng konti, 7:10, 7:15. O 7:30 na. Dapat, kumpleto na yun doon. Matik na yan, doon bubuksan yung isisend na. Ang daling mag-send eh. Nagigets nyo? Para ka lang nag-send ng email doon kasi ang data na yun eh. Nasa computer na yun. Isisend mo na lang. So, kung may delay man yan, wala pang 10 minutes, wala pang 5 minutes. Bakit 9 o'clock inabot? Iyon ang kinakataka ng NAMPREL. Nag-close ang, no? Nag-close ang polls ng alas 7. Oh. So, pwede sabihin mo, 7:15 dapat kumaparo. Yeah, oo. But from 7:30, okay ka rin. O 7:30, okay na rin. Kaya ang projection namin, kung based na previous elections, dapat wait ka TM, 90% of the election returns shouldn't be transmitted. You play this 2022 election. 2022. Ano oras na nestyo? Mga 10 o'clock. 86 na natin. Yung first transmission na tanggap namin, previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Yun! Pinag-usapan dito kasi sinasabi nila dito, hindi lang kasi nakumpleto yung nila. Noong 2022 daw, around 10 p.m., halos kumpleto na. 80 to 90% na yung pumasok na election return sa server nila. Okay? Dito, alas 9, wala pa daw. Ang mga pumapasok pa nga lang daw, may pumasok nung una pero blanco. Bakit? Bakit blanco? Nakalimutan fill upan? Hindi, isipin mo sino ba nagbato nung sa server ng NAMPREL? Di ba doon sa machine? Bakit may blanco? Wala akong sinasabing dito, may nandaya o may pero nakakaduda naman po ata yun. Bakit yung unang bato blanco? Anong meron? May extra doon sa loob? Kaya nung binato blanco, hindi na check, hindi na double check. Nakakaduda eh. Tama, mali. Yeah? Tuloy. Ang test from lang. Oo. Ito, 5 headers. Headers yung papilat. Yung last election na. Ngayon. Ano nangyari? Yun nga, between 7:15 and 8:56, walang kumapasok na Very specific sila. 7:15 to 8:56 walang pumapasok. Election returns doon sa mga servers ng mga recipients. Kami na tayo, CRB, nasa yung COMELEC. Oo. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Anong oras naman? Tuloy-tuloy sa kanila. Ng polls, those who polls, 7:26 ata yung uri muna. So sa madaling salita, eto kaya nga kini-question nila Kasama na supposedly, di ba naalala nyo yung paliwanag ni COMELEC Chair? Papasok doon sa magpiprint ng election return, di ba? Pagkatapos ng print ng election return, papasok sa mga server at isa sa mga bibigyan ng server nung yung mismong itong machine, ng mga machine sa mga presinto, bawat machine sa presinto magsisend sa server. Nauna ang COMELEC. Kasama dun sa siyam yung COMELEC Nakatanggap daw ang COMELEC ng 726. Kasama siya dun sa siyam, bakit yung iba hindi nakatanggap? Nagigets nyo? Siyam yan. That's the purpose yung pagtanggap ng siyam. To make sure na walang dayaang nangyari. Na walang hocus-pocus na nangyari. Bakit? Ito nga yung tanong nila
bakit doon sa Comelec nakatanggap na ng 726 pero doon sa the rest of us 856 daw wala pa. Bakit nauna? Mamaya malalaman natin bakit nauna. Bakit nauna? Posting nila, o kurang posting nila. Tapos sa inyo, alas 9 na. Makakit pa. By 9 o'clock, sinasabi, uy, nakatanggap na kami ng 30%. Sino Sa Comelec. Oh. Yung natanggap namin, 856, Ano yung 30%? By punong oras yun. maaga ka, o sa way, when 30% was around 7, nag-message yung 1 hour and a half previous talking up. Hindi, yung sa Comelec, pumatok siya, pagka tumakil sa 3, o, 30% na pumapasok. Oo. Bago daw mag alas 8, 30% na ang pumasok. Naku po, marami ng hocus-pocus nun. Pumasok na daw sa Comelec. Again, remember, yung sinabi ni George Garcia, yung siyam na yon sabay-sabay. Pero this time, nauna ang Comelec. Na 8 o'clock, may 30% na. Naku po. May 30% nang pumasok. Hala ka, uy. Hala ka, uy. Anyway, by 8:56, natanggap na namin yung unang may laman. Pero sa Comelec, 30% na sila. hindi na, bella time, double na yata. Ano na sila? 64%. Oh, mga 64% na daw bago nakatanggap sila. Ang laki na nun. Hindi, ito alinaw nito Hindi ako nagsasabi niya, Namprel. Naka 60 plus na. Wag sabihin na natin, i-round up na natin, 60% na ang pasok sa Comelec. Bago pa sila nakatanggap. Importante kasi yung oras Napaka-importante no na dapat sabay. Anong purpose uli ni George Garcia? Bakit sabay? Para yung siyam magko-compare ng resulta. Bakit mo inuna ito? Tapos sasabihin ninyo, malinis na eleksyon. Na-place ba kung saan, bakit gano'n nangyari? Yun ang Yun. Sige. Nag-release kami ng bulletin at hinihingi namin sa Comelec paliwanag. Yun. Actually, nakita ko din yan. Hindi lang sila Yung isa pang kasama nila doon sa Siam, yung PP, ewan ko anong pangalan nun, nakalimutan ko na. Basta, doon sa Siam na yon, may isa pa rin naglabas din ng statement na bakit wala pa kami natatanggap. Kayo, nakikita na namin sa telebisyon, sa media, yung resulta. Naka 60% na nga ano pa ang purpose nung check and balance na supposedly sabay-sabay makakatanggap at they can check to one another kung ano yung lumabas. Mamaya, sasagutin. Nino, di Comelec chairman mismo. Siya mismo sumagot. Mali talaga. Sablay ka at kuya. Bakit nangyari yun? Oh. Hanggang sa ngayon, ito lang ata. Hanggang sa ngayon. 2 days later, wala pa rin. 2 days later daw itong interview na to. 2 days later. Hanggang ngayon, wala pang paliwanag si chairman. Agoy, 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 agoy. Comelec chairman, what kind of chairmanship are you? Agoy, agoy, agoy. Wala pa. Siguro, iniimbestigahan nila. Ano nangyari? Pinapatala pa nila. By the way, no? Lahat tayo, no? Ang watchdog, delayed. We are in the same boat. Lahat silang watchdog, delayed. Ay, naku po. Ay, nako. Siguro yun ang tawag nila sa kanila doon sa Siam na involved watchdog. Lahat sila delayed. Naku po, patay tayo dyan. Ay. Sabi nga, delayed justice is injustice. Hindi, walang ganun. TCRB, media. Makikita nyo, wala nagko-post sa nila. Siya. So, ibig sabihin, the access to the transparency servers meant pa mo watchdog is there. Yun lang, wala lang. Yun lang, wala naman. Sus, Ginoo. So, up to now, as we speak,
wala pa rin explanation ng COMELEC what happened between that mo. Wala pa. Formally, tita. May press release, pero hindi ganun rin. Na, may tinitihas tayo technical explanation. Okay? Tanpan, bulungan pa ulit. Kasi na-experience natin niya for 2022 at 2019, yung nakubulunan ng system. At, nare-remedyo naman. Kaya lang ngayon, Ano pa, gusto mo ay nabubuto na? Nabubulunan. Siyempre, pag sinagad, nabubulunan. I mean, pag agad-agad. Sorry. Pag inagad-agad, nabubulunan daw yung machine. Pero sabi niya, noong 2019 and 2022, nare-resolve agad. Mabilis ang maayos. Yun yung panahon ni Duterte. Ngayon, there's a choke point somewhere. A choke point na ang data intended for the transparency servers is kasi ayan yung sinasabi na nabubulunan para sa kaalaman natin. Para kasi, siyempre, di ba, iba-ibang presinto nag-send ng data, di ba? Hindi natin alam kung saan napupunta yung data, di ba? Talay. that visible ko. Bakit nangyayari yun? That we need technical explanation. And wala pa rin, as we speak na, wala pa rin explanation. Well, hopefully, in the previous lecture, there's a post-source code review again, or a post-mortem hino-host si COMELEC. Yun ang inaaltay namin para makita natin yung technicality sa procedure or sa system of backup. And that should not in any way give doubts to the election results. Supposedly, Kasi parang even if they're delayed doon sa kasi sa COMELEC lumalabas naman. Ang problema nga lang, hindi lumalabas sa transparency server. pag ganun din yung sitwasyon ng 2019 2019, mapasok tayo sa COMELEC, pero sa amin, wala. Yung pala yung decryption tulong, hindi, yung pa-prepare mo package, hindi may titilap ko. Ano naman yun? May program doon kasi na dapat, pag natanggap yung election return, tapos parang return, ay napapadala naman yung current doon sa mga different groups. So yun naging problema din daw yan. Siguro malamang sa malamang, kaya pinalitan yung Smartmatic, ika nga. Pero ang pumalit, mas lalong delayed. Patay tayo dyan. Para sa patas na pamamahayag o patas na pagbabalita, although hindi to balita, opinion to. Para sa patas na side, alamin natin ano ang sinabi ni COMELEC chairman tungkol dito. Eto na, pinaliwanag niya na after the election. This one is after the election. Okay? Panoorin natin. After the election to. Malamang sa malamang, sabi nga nitong nila Namprel, malamang parang ito na yung sagot pero magulo pa rin yung sagot. Okay? Pakinggan natin kung magulo nga ba. Ay panibago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, Namprel, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore... So ngayon, pinaprocess na. Yung unang 2 napadala na pero sumunod na yung 7. Bakit daw? Kasi pinaprocess. Pero nung una niyang statement, yung pinakita ko unang video, ang sabi niya, sabay-sabay makakatanggap. Bakit nga? Anong purpose? Para maikumpara nila sa isa't isa yung boto ni Doris. Di ba? Hindi po sa akin nanggaling yun. Nanggaling sa bibig niya mismo. Nung napuna na sila ng Namprel at nung iba pang watchdog, eto na ang sagot niya. Pinaprocess pa.
Mana ka pala sa amo mong si Marcos eh. Yung ipinangako yung 20 pesos na bigas, biglang sasabihin, hindi ko pangako yun. Pangarap ko lang yun. Pero nung nangangampan niya, hindi naman niya sinabing pangarap ko magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ay, ako kaya mangampan niya ako. Tumakbo kaya akong senador. Ang pangarap ko ay magkaroon ng Skyway sa EDSA. Pwede ko bang sabihin yung baka batuhin ako doon? Sabihin, anong pangarap? Lahat tayo pwedeng mangarap. Pero kaya ka nga tatakbo para nangangako kang gagawin mo. Ito ang gagawin ko pag nanalo. O hindi mo papangarapin. Pwede ba yun? Pangarap ko lang. Pangarap ko na may ahon kayo sa buhay. So katarantaduhan yung sinasabi ni Marcos na pangarap lang po yung 20 pesos na bigas. Di ba? Di ba? Kalokohan po yun. Ngayon, parang ganito rin ito si Comelec chairman. Iba yung sinabi niya before the election. Ngayon, iba naman ang sinasabi na naman niya. Hindi na sabay-sabay. Bakit? May processing. Akala ko ba yan ang features? Yan yung magandang feature na lintik na masinayan. Di ba yan na sinasabi mo, yan lintik na masinayan na pinagmamalaki mo na pinuna ni Marcoleta, ay yan ang feature niya. Sabay-sabay, agad-agad. As in, agad-agad. Pag pinaprocess, hindi katulad ng Comelec, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2 dito sa 5, may naunang 2 na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis. So, matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Nako, yan na. Naglilinis pa sila. Alam mo, Comelec George Garcia, magulo ka eh. That's the truth. Alam mo, ako hindi ko naman sinasabing dinaya mo. Hindi yan ang sinasabi ko dito sa programa ko. Ha? Ang sinasabi ko lamang, ang gulo mo kasi. Yung paliwanag mo, ang gulo-gulo. Tapos sinabi mo, parang ang dating, meron programa pa na maglilinis doon sa... kasi sinabi niya, yung mismong yung watchdog ang may programa na dapat linisin at hindi, mamaya sasabihin niya, at hindi Comelec ang gumagawa nun. Sandali. Hindi yun ang usapan ninyo eh. Yung mismo nga non-frill nandun na nagsasabing dapat agad-agad mapunta sa kanila yung election return eh. Bakit hindi? Yun na nga eh. Iba yung sinasabi mo ngayon at yung before the election. Ang gulo din ng kulentong mo eh. Na, dahil hindi po nila kaagad nalinis dahil wala silang program na kasalanan pa nila ngayon. Yan ang sinasabi niya kasi hindi daw nakagad nalinis kasi wala silang program. Pambirang... Kung, eto don't tell me hindi alam yan ng mga watchdog. Kung alam nila yan, inayos na nila yan before. Hindi, kayong watchdog, papayag ba kayo? Ganyan ang paliwanag sa inyo? Sabi natin. Kung kaya, meron pong entities na 2:00 ng madaling araw, naglinis po sila. Naku po, tay-tay dyan. Nila yung boto ng Duterte. Ito si Comelec George Garcia, nung parang yung asawa mo naglolo ko, naghahanap ng palusot, di ba? Ang gulo-gulo. Padahuli mo na, nakapatong. Tapos sasabi, hindi ako nakapatong. Ang ginagawa ko, nagpo-push up lang ako. Nagpo-push up lang ako kasi sumakit yung kamay ko. Kaya kailangan ko mag-push up para lumaki yung muscle ko. Yung hita ko namamaga.
Tapos habang namamaga yung ano ko, nalaglag ako, nadulas ako, kaya nag-push up na ako. Tapos, ayun na, natanggal yung towel. Kaya tuloy nakapatong. Hindi ako nagloko. Parang ganun eh. Di ba yung mga palusot ng mga asawa ninyo nahuli ninyo? Anak ka ng tutsang kalabaw. Alam niyo yan, mga OFW, kayo mga iniwalan niyo yung asawa niyo kasi nahuli ninyo. Si Kumare. Akala mo, si Kumare, ang bait-bait, nagdadala ng ulam sa kanyang kumpare. Tatawag ka ngayon dun sa asawa mo, sa lalaking asawa mo. Dad, anong ulam mo dyan? Video call nga tayo. Video call naman sila. Ito, meron akong balatong. May ano ako dito. Pakbet. Yung mga ganyan. Ito, tapos, sino nagluto sa'yo? Hindi ka naman marunong magluto. Yung kapitbahay natin. Yung kaibigan mo si Aling Maria. Ganon. Pagluto ni Aling Maria. Yeah? Tapos tatawagan mo na naman kinabukasan. Dad, paano ka nagupitan? Di ba ako nagugupit sa'yo? Kailan ka nagpagupit? Di ka nagsabi. Hindi. Yung kapitbahay natin si Aling Maria. Ginupitan ako. Di ba? Daming palusot. Tapos tumawag ka na naman. Nag-video call ka na naman. Nakita mo na si Aling Maria. Nagmamasahe na. Ba't nagmamasahe si Aling Maria? Hindi kasi napagod ako eh. Habang napagod ako nung kaluluto niya, ayun, ginupitan niya ako tapos napagod ako. Kaya, minasahe na ako. Tapos ikaw, parang ang gulo ng kwento Kaya nyo hiniwalayan. Kasi alam nyo na merong something. Di ba? Tama, mali. Parang ganun na nangyari dito kay Comelec Chairman eh. Tingnan mo yung paliwanag niyang gulo-gulo. Na dapat ay wala na sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nauulit at nauulit yung mga naipadala na. Kaya kinakailangang linisin. Kaninang madaling araw, naglinis sila. Naglinis sila matapos na. Para talaga siyang asawang nagpapalusot. Hindi niya masagot na yung una niyang sinabi, dapat sabay-sabay na makakatanggap. Yun nga, yung pictures. Yun yung pictures nung yung makina eh. Di ba? Pinagmalaki mo pa. Ngayon, ang dami mo ng ganun-ganun, Bahala na si Batman kung saan pumunta yung paliwanag mo. Naman silang i-call ang attention, bakit wala kayong program na naglilinis. Kaya kasalanan niyo pa pala. Kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po Comelec ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL, PPCRB, meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po... Kasalanan pa pala ng NAMFREL. Kayo naman palang NAMFREL, kasalanan nyo kaya late kayo eh. Huwag na papalusot pa kayo. Yun na sinasabi. Antak ng hay. Shhh. Ewan ko NAMFREL at saka PPRCB ba yan? Kung sino man kayo pa ang sinisisi ng Comelec Chairman. Kaya ang bagal dumating sa inyo, ang bagal nyo mailabas kasi nilinis nyo pa daw. Yan ang palusot. Okay? Sige. Huwag na natin tawagin palusot. To be fair with Comelec Chairman, yan ang reasoning niya kung bakit late kayo naglabas. NAMFREL, papayag ba kayo nun? Hindi. Kayo, papayag ba kayo? Kasalanan nyo kasi. Hindi kasalanan ng Comelec kung bakit late kayo. Yan yung majority, minority. Pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng Comelec. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat... So, ganito lang yan mga kababayan. Simple-simple lang.
again, we are not jumping to conclusion that na merong dayaang nangyari. Although we have our own opinion. Bawat isa sa atin, you have the right to have your own opinion. I respect that. Hindi po yan mali o tama. Opinion mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Pero, ang sinasabi natin dito mga kababayan, iba yung paliwanag ni George Garcia before and iba ang paliwanag niya after the election. There is a big problem on that. Bakit ka nagbago ng paliwanag nung hindi na na-fulfill nung lintik na makina na yan yung sinabi mo before the election? Simpleng tanong, sagutin mo. Bakit iba yung sinabi mo before and bakit iba yung after? Hindi na tayo kailangan magpaliwanag. Hindi, kasi kailangan linisin na, kailangan ni program, blah, 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 blah. Hindi. Wala kang sinabing ganyan before. Sagutin mo na lang yun. Wala kang sinabing ganyan before. Bakit mong sasabihin yan after dahil na-delay na? Oh, may problema tayo dyan, kapatid. Yan ang problema, Comelec Chairman. Yari ka dyan. Hindi tatanggapin ng taong bayan yan. Yung ganyang klaseng palusot mo. Kung hindi ka sana nagdadaldal nung una, at sinabi mong ganito, hindi, may pa hybrid, ganito, ganyan. Walang natupad doon sa mga sinabi mo. Yun lang naman kasimple yun eh. Hindi natupad yung sinabi mo. Why? Ngayon, sasabihin mo, kasalanan patuloy ng NAMPREL, kasalanan pa nitong isa na watchdog dahil wala silang program. Hindi naman yan na sinabi mo noong una eh. Sana sinabi mo na lang ng una yan. Kailangan may program kayo para mabilis. Dapat ganito para ano. Wala eh. Wala nga silang natatanggap eh. Until 8:56 to be exact. Yan ang sinabi ng NAMPREL. Kayo nga 60% na by 8 o'clock 60% na natapos nyo. Tapos na talaga. Kaya tuloy nagdududa yung mga kababayan natin na pre-program ang nangyari. Tinapos nyo na muna. Tapos nagsasabi ng mga iba, kung ganun pala, dapat sana hindi nanalo si Bongo, si Bato, tsaka si Marcoleta. Hindi. Sabi nga nila, hindi ko sinasabing dinaya, pero ang pandadaya may limit. Hindi niyang kayang sagarin. Ibig sabihin, kaya niya magdagdag bawas ng 1 milyon, 2 milyon, ganun, 3 milyon. Diba? Ang findings nga ni PRRD noon, 6 million eh, ang nadagdag bawas eh. Hanggang ganun lang yun. Okay? It can change definitely yung 12. Kasi kita mo naman yung 13. 12 and 13, 1 million lang ang less than I think 1 million or 1 million more or less ang equivalent. Ang difference nila, pinagkaiba nila nung top 12 at top 13. So ibig ko sabihin, 1 million or 2 million is enough to make you in the top 12. Diba ho? Napaka-enough na po nun. And the 60% is more than the 2 million. You understand what I mean? I'm not saying and concluding that there was cheating na nangyari. Pero it's more than enough. The 60% na natapos without the knowledge of the watchdog more than enough to bring a person, even if nasa 20 ka na o 30 ka, to top 12. Baka nalinis ng MMDA. Hindi, local lang. Kaya nga nakakaduda. That's why the Duterte is asking for a simple manual counting of, I think, ang alam kong narinig ko is 10 different location from Luzon, Visayas, Mindanao. 10 precinct. Just to make sure, itutugma lang eh. Yun lang naman ang simple-simple. They're not accusing Comelec Chair Garcia na nagdaya siya. They're not accusing or they want to change. As a matter of fact, nakalagay nga sa kanilang isinumite is
Sige, i-proclaim nyo na yan. Walang problema. Hindi na namin hinahabol na maging senador. But, ayusin natin. Kung talagang para sa bayan ka, kapatid, ayusin natin. 2028, mangyayari na naman ng eleksyon. Tsaka na naman tayo magre-reklamo dahil may nadaya. Kaya yung mga totoong Sara Duterte, na Duterte supporter, dapat nag-iingay kayo dito sa manual counting. Pag hindi kayo nag-ingay, na Sara Duterte kayo kuno, supporter, pero hindi kayo nag-ingay dito sa manual counting, ang ibig sabihin lang yan, manggagamit din kayo. Kaya ingat kayo mga kababayan sa mga influencer and vlogger na manggagamit lang din. They're just using the Duterte to have their own audience. Because if they are really concerned on VP Sara Duterte, eto yun. Eto ang yung impeachment, wala na yan. Maniwala kay sa akin, sunog na yung impeachment na yan. Wala na mag-i-impeach kay VP Sara Duterte. Sa nangyari nga yung election na to, walang magtatangkang mag-impeach dyan. Political career nila. Ano nila yan? Talagang talo sila dyan. Pupulutin sila sa kangkungan. At kitang-kita naman bilang sobrang dami na eh. Hindi na kailangan tutukan niya ng balita. Unless ayaw mong pag-usapan tong manual counting kasi nakinabang ang kandidato mo, animal ka. Hindi ka dapat nag-12. That's the truth. Sabi ko sa inyo, ang lapit ni Atty. Vic at saka ni Jimmy Bondoc eh. Ako naniniwala ako nanalo sila eh. Naniniwala ako nanalo yung dalawang yun eh. Ako, wala yun. Ano ako dun. At yung iba din, actually, posible ring manalo eh. Kung talagang malinis na malinis tong eleksyon. Kaya nga, pero, gayon pa man, hindi yun ang hinahabol. Ulitin ko, hindi yun ang hinahabol nila dito. Itong Duterte na hindi nanalo yung 7, Duterte 7. Hindi yun ang kanilang hinahabol. Ang hinahabol nila, ayusin na natin to kasi 2028 is coming. Baka mamaya, yung 1 milyong bumoto kay Romualdez, maging 31 million. Hindi, totoo yan, mga kababayan. Hindi ako nagbibiro, Ngayon, ang tinding mantakin. Ito, saan ka nakakita, Brad? Sinaksak mo yung boto mo, iba lumabas. Ano to? Imposible yun sa ka nakakitang... Isipin mo na lang to Simpleng-simple. Pareho kayong Pilipino nung asawa mo. Paglabas, naging... Amerikano yung anak nyo. Ibig sabihin, iba sumaksak doon. Wantakin mo. Hindi, common sense, Brad eh. Binoto mo, ito Tapos ang palusot ni chairman, wala naman kayong proof eh. Bakit? Baka nakalimutan nyo yung binoto nyo. Nakalimutan yung binoto? Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Napakalabo nun. Tapos sasabihin natin, matinutong eleksyon na ito? Ay ga. Bahala kayo sa buhay nyo. Ito pa. Isa pa pong issue na kung saan tila talagang merong hocus-pocus o magic na nangyari ay dito sa isang hindi ko masabing matawag na whistleblower pero matindi ho ito kasi hindi po ito ordinaryong tao. Ito po ayan. Ito po si Eliserio. Ay siya po ay sandali masyadong excuse me. Masyadong maliit yung niya, hindi ko makita. Ayan. Si Eliserio paano ba banggitin to? Eliseo Rio Jr. Siya ang chairman of the Comelec Advisory Council o CAC during May 13, 2019 midterm election. At siya rin po ang acting secretary ng DICT. Ibig sabihin,
mataas ang level nito. Magaling ito sa IT. Kasi DICT ito eh. 'Di ba? Siya yung secretary nung time na 'yon. At nandun din siya sa COMELEC Advisory Council. So talagang meron ho itong say. Ayan, English pero syempre tatagalugin ko po sa inyo kung ano po yung kanyang sinasabi. Okay? Diyan sa statement na yan. Sinasabi niya, sa 44.6 milyong bumoto noon, higit 1.17 million ang may overvotes. Ibig sabihin, sa rehistradong 45.6, sumobra ng 1.17 million. Noong 2019 to hindi binilang ng VC machine ang kanilang mga balota. Kinwestiyon ko ang dami ng overvotes dahil posible raw itong indikasyon ng pandaraya. So tinanong daw niya, maaring naka-pre-program ang BCM para markahan ang boto ng oposisyon bilang overvote. Okay? Dahil dito, wala ni isa sa 8 kandidato ng 8 diretso ang nanalo. Kasi nga, pinuna niya. Kauna-unang beses sa kasaysayan ng 1987 Constitution mula noong 1938 na walang nanalong oposisyon. Mantakin mo, 2019, midterm election. Ang midterm election is like a referendum kung gusto ba nilang ng mga Pilipino yung nakaupong presidente. Yung midterm election, yun ang nagdidikta. Ngayon, less than sa kalahati ang nanalo sa alyansa. Actually, ang alyansa lang niya, Lito Lapid at si Erwin. Yung dalawa, hindi naman na masasabi mong alyansa yun eh. Yung si Tito Soto at si yung dalawa lang na yun ang talagang alyansa. Sa madaling salita, dahil doon sa pagpuna niya, hindi nanalo ang 8 diretso. Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Ngayon, nanalo. Ito sabi, binaliwala ang aking tanong kaya isa ito sa mga dahilan na pagbibitiw ko nung March 20. May prinsipyo si Kuya. Nagbitaw siya kasi nga binaliwala ng COMELEC. Okay? Yung pagtatanong. Sa eleksyong May 12, 2025, mas mataas pa ang bilang ng overvotes kumpara nung 2019. Mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. The reason why we need to fix our election system. Kasi nagiging routine na lang. In the future, wala na tayong pakialam kahit dayain nila. Kasi callous heart na tayo. Ano ibig ko sabihin ng callous heart? Nasa Biblia yan. I-google nyo. Pag ikaw gumawa ka ng kasalanan, nung una medyo nakukonsensya ka pa. Pero dahil sa paulit-ulit na yung kasalanan mo, tubigas na yung puso mo. Callous heart na nga. Kalyado, may kalyo. Hindi na makaramdam na nagkakasala ka. Ganun. Ano sinasabi dito? Baka ganun na mangyari sa atin. 2019, medyo nagkaroon na ng problema. Ngayon, mas malaki pa yung problema. Mas mataas pa yung overvote. So ano ibig ko sabihin? Bakit? Kasi ako, to be honest I'm a little bit disappointed on 2016. Kasi alam nating lahat na nagkaroon pa rin ng nagdagbawas doon. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nalaman niya na nabawasan siya ng 6 million, yung kalaban na dagdagan ng 6 million. Pero dahil sa grabe talaga ang boto ng taong bayan kay Pangulong Duterte, nanalo pa rin siya. Swerte, masatawag nating swerte, o baka talagang, hindi swerte, destined to be the president of our country. Okay? Dahil nga sobra overwhelming ang votes ni Pangulong Duterte. Yan ang nakakatakot. What if hindi overwhelming ang votes sa 2020? Halimbawa lang, and they can cheat.
Kung nakadaya nga sila ng 6 million nun, na dagdag bawas, baka ngayon madagdagan pa yan. Kasi nga po, hindi tayo nagreklamo. Yun ang medyo disappointment ko nun. Alam pala natin na meron ng hanky-panky na nangyari sa eleksyon, pinabayaan lang din. Hindi tinutukan. Maaring pinalitan yung COMELEC chairman, pero wala ring na-resolve. Hindi rin nakasuhan yung nakasuhan yung ata yung nakaraang chairman, pero not for the reason na nandaya siya. Alam ko nakasuhan sa Amerika yun or something. But still, the point here, hindi na ayos. Kasi hindi nga natutukan. So, ibig sabihin, 2019, ito mismo, yung chairman ng COMELEC Advisory Council, sinasabi niya, may discrepancy rin nangyari noong 2019. At hindi rin siya pinakinggan, kaya siya nag-resign. So, what am I saying right now? Here we go again. 2025 tapos na. Tapos sasabihin ninyo, wag na nating pag-aksyahan ng panahon yan. May nanalo na. That is not the point, people of the earth. Kayong mga kababayan natin, hindi yun ang punto doon. Ang punto doon, 2020. Kaya kami nagsasabi, mag-move on na kayo sa eleksyon. Mag-move on na kayo, talunan kayo. Mga ulul, mga putanginan nyo. Nag-move on nga kami. Sa katunayan, sobrang pag-move on na namin, ang tinitingnan na nga namin 2028. Kayo ang hindi nakapag-move on. Hanggang ngayon, impeachment pa rin ang pinag-uusapan ninyo. Wala na nga yan. Ngayon na totoo. Impeachment pa rin ang topic nyo. Impeachment pa rin. Ako, gusto ko yung komento ni BP Sara. Pag-uusapan din natin yan. Yung bloodbath na yan. Pero sa totoo lang, ito talagang dapat nating pagtuunan ng pansin. Huwag natin bitawan to. Pag binitawan, na maniwala kayo sa... Tsaka kayo magwawala pagka 2028 nadaya na si BP Sara Duterte. Tsaka kayo magre-reklamo. Nabudol kami. Ulul. Nabudol kami. Dapat pinag-usapan na namin yung eleksyon na yun. Ang tagal na nga namin sinasabi. Kayo ko ano pinaniniwalaan ninyo Yan ang hirap sa inyo Pwede ba this time, maniwala naman kayo sa Banateros? Kung saan kayo, kani-kanino kayo naniniwala Diba? Sige, antayin nyo, madaya ang Vice President natin. Ako, ayoko na. Parang awa, pag natalo pa si BP Sara Duterte, dadaya yun. Titiwalag na ako. Pupunta na lang talaga ako ng Davao o kaya sa Japan. Tuloy natin. Ano pa sinabi dito? Sabi do mas mataas ang overvotes. Ano pa? Nakakabahala raw ang pattern. Ito ang sinabi Lahat ng reported overvotes ay divisible by 12. Ulitin natin. Lahat ng overvotes ay divisible by 12. Ano ibig sabihin ng divisible by 12? Pag dinivide mo, halimbawa, May 14, 2025 sa NAMPREL, 16 million. Ito yung overvote 16 million ng overvotes. Hindi ako nagsabi, siya. Wag niyo akong anuhin. Siya. Yan, siya. Siya nagsabi. 16 million ng overvotes. Anong sabi dito? Divided by 12 is 1.399980. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, pwede yung 1.399 o sabihin na natin 1.4 million pwedeng mapunta sa 12 kandidato. Nakukuha nyo? So, sino yung 12 kandidato na yun? Yung ba yung nakaprograma ng kandidato para manalo? Dinagdagan sila ng 1.4? Galaw tayo. May 15. Ito na yung bilang 6:06 p.m. NAMPREL.
17 million na. Reported over votes. Divided by 12. 1.419065 ang pwedeng mapunta sa 12 kandidato na gusto nilang manalo sa Senado. Kita nyo? May 15, 2025. 12:39. Kanina, 6:06 p.m. PM kaya to. Tama. 16 million. So, naging 1.4. Yung pinaka parang final na sinabi ni tawag dito, ni Eliseo, ay May 15. Malamang siguro, gabi na ito, 17 million. And divided by 12, merong 1.424. Hindi ina-add yung 1399 na hindi ko ina-add yun Ibig sabihin, nagbabago lang, nadadagdagan lang yung overvotes. So, ang pwedeng mapunta sa 12 kandidato ay 1.424. Bawat kandidato, 1.4 ang pwedeng mapunta sa 12 kandidato na nais manalo. Yun. Ito pa sabi niya. Ini-interpret ko lamang po yung sinasabi niya. Pinatagalog lang natin kay GPT. Kilala niyo si GPT? Si paring GPT? Makakilala niyo yun. Dahil lahat ito ay eksaktong multiple ng 12, posibleng ginamit ito para manipulahin ang resulta, hindi lang para talunin ng oposisyon, kundi para ipasok ang sinumang kandidato sa Magic 12. Nanawagan, nagsalita na mag-demand ang taong bayan ng full transparency sa eleksyon. Ito ang babala ni Eliseo. Kung mananahimik tayo, magtatala ang kasaysayan na tayo mismo mga Pilipino ang pumayag na lokohin at ilubog ang bayan sa kahihiyan. Grabe. Ito yung sinasabi ko na sana talaga mga kababayan, hindi natin to tigilan. This is a major issue. How can you change our country kung ang laging puposisyon lamang sa gobyerno ay yung ipinanalo ng machine? Anong mangyayari sa bayan natin? Diba? Para manalo ka sa machine, ay malamang sa malamang may kailangan kang ihulog dun sa machine. Ano ibig sabihin? Hindi pwede yung kakanta yung machine na yan. Hindi parang jukebox yan kung wala kang ihuhulog na pera. So, kung naghulog ka dun sa machine, para ikaw ay piliin dun sa 12, saan mo babawiin yun? Again, nagtatanong lang ako. Saan mo babawiin yung pinanghulog mo dun sa machine? Saan pa? Doon sa sinasabi nga ni Tiangco na may tawag siya doon yung project. Lintik na project yan. Hindi ka naman estudyante, may project ka. Mambabatas kayo. Hindi kayo No wonder. Kaya nga sabi ni BP Sara Duterte, di ba? Iba, sabi niya nga, iba yung sinasabi ni Tiangco. Ang alam ko talaga, ito ang amount na binigay dito sa mga animal na mga pumirma na impeachment. Bakit? Because they need money to win. Ako, meron akong teorya. May lilipad sa Amerika o sa Switzerland sa mga susunod na kabanata. Ay, nako mga kababayan. Sana this time, talagang ako kaya nga ako nananawagan po ako kay Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta. Sinuportahan po kayo ng mga Duterte supporter. And right now,
nag-iingay po kami dito sa issue ng eleksyon na naganap. Huwag niyo po sana kaming iwan porket nanalo na po kayo. Yun lamang po. Kami po ay umaasa sa inyo dahil alam namin na nakikinig kayo sa taong bayan. Alam namin na nakikinig kayo sa bawat supporter ninyo. Personally, nakilala ko kayong lahat. And di ko kayo pinupuna dito sa statement kong ito. Ako po'y humihingi ng tulong sa inyo bilang isang mamamayan, ordinaryong mamamayan. Sir, eto ho, pinaliwanag ko po. At yung paliwanag ko po ay hindi po nanggaling sa akin. Nanggaling po ito mismo sa isang dating COMELEC, Advisory Council, chairman. 'Di ba? Dating secretary ng DICT. Hindi po ito sa akin nanggaling. So sana po, pakitingnan. I-hearing po natin. I know, magiging busy kayo sa impeachment. Pero, sir, mga ma'am, ay hindi, wala palang ma'am dun. Sir lang, yung tatlo lang yun. Kasi nakakapagtaka eh. Actually, alam mo kung bakit nakakapagtaka? Naalala nyo nung panahon ng 2020, I think 2022 nga ba yun? Oo. Sinabi rin ni Amy yan eh, na may problema sa election. Tapos biglang all of a sudden, tumigil siya. Alam mo naman si Amy eh. Paunang ganun lang yun eh. Pa-ek-ek lang yun tapos biglang titigil din eh. I mean, ano to? Every election ganito na lang tayo? Wag na tayo mag-eleksyon. Mas maganda, i-appoint nyo na lang yung mga senador natin. Nag-aksepa tayo ng tarpaulin. Nasasayang yung mga it's destroying the mother nature. Anong takin mo mababahalang yung mga tarpaulin? Diba? At saka, grabe, kawawa naman yung mga tuhod, yung mga sumasayaw pa. Sayang, wag na po tayong mag-eleksyon. Ang yumayaman lang po dyan yung mga bayarang vlogger nila. Diba? O sana lang po. Wag na tayong mag-eleksyon kung ganyan ganito, every election, ganito na lang ang issue natin. Kaya nga pwede po bang solusyonan naman natin this time? Ako, hiling ko naman sa mga nanonood, subscriber ko, sana iscan nyo yung QR code na nandyan. I-follow nyo naman ako sa Facebook at saka sa TikTok. Ayun, may Facebook ako dyan, at saka TikTok. Follow nyo ako, ha? Hindi. Biro lang. Pero ang totoo, hinihiling ko sa mga subscriber ko, supporter natin, na sana, wag natin tantanan to. Yung sinasabi din, puro lang kayo daldal, hindi. Nag-file na po siyang complaint po si Attorney Torion. Suportahan natin. Huwag natin tantanan to, mga kababayan. Ha? O ito pa. Panoorin muna natin tong isa pang issue naman nung kay BP Sara Duterte. O, pasok. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Naku po, bloodbath. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na mali raw na magsimulang magbilang. Alam mo, may part din sa akin, tulad nga ng sinasabi nito ni VP Sara, na bloodbath. Anong interpretasyon natin ng bloodbath? Ako, simple lang ang naiisip ko dyan. Kasi merong may mga hanging issue na binitawan si VP Sara Duterte. No? Naalala nyo yung tungkol sa DepEd na tapos parang hindi niya pa talaga isinagad, ika nga, yung kanyang expose na parang hinihingi ng kamera or something yung project. Hindi niya pa sinagad eh. Maybe because nandun siya sa, sabihin na nating, nandoon siya sa kamera.
Pag binitawan niya yun, makokontra lang siya at wala lang din, baka hindi lang talaga ma-expose ng todo-todo. Kaya nga ako excited din kahit paano sa impeachment. Although I know na malabo na ma-impeach si VP Sara. I know that. Malabo na talaga. Unless bayaran ng tigdi 5 bilyon, 10 bilyon ng bawat senador. Sabagkat marami na silang nanakaw. Di natin alam. Di ba? Pero gayon pa man, ang excited lang ako ay yung ma-reveal talaga yung mga katiwalian sa gobyerno. Kasi sigurado ako, kaya niya sinabing bloodbath, ibig sabihin madugo talaga. Pag sinabi mo kasing bloodbath talaga yung gera, ibig sabihin madugo. Ibig sabihin, hindi lang sa isang kampo dudugo. Pati dun sa kabilang kampo dudugo. Kaya nga bloodbath di ba? Talagang duguan na. Anong ibig sabihin nun? Talagang may mga masusugatan. May mga mapuputulan ng paa. Mapuputulan ng kamay sa impeachment na ito. Sino kaya yun? Siguro, malamang sa malamang, merong ibunyag si VP Sara Duterte na alam nyo na meron talagang dahilan. Baka nga umabot pa hanggang sa presidente ito. Kasi tandaan ninyo, VP Sara is once a part of this administration, once a partner of Bongbong Marcos. Tandaan niyo itong aling to, hindi ito simpleng tao. Si Pangulong Duterte, aminin na natin, si Pangulong Duterte, sabi nga niya mas matapang pa ito, si VP Sara. Malamang, matapang lang magsalita si Pangulong Duterte kasi that's how he is. Pero pagdating sa ito, literal nanununtok Naalala niyo yung issue dati na nanuntok siya? Wala talaga. Kasi nga, ang personality daw nito ni VP Sara, wala siyang pakialam. Basta, gusto niyo ng gulo, gulo tayo. Ganon daw So, mukhang sabi ko nga, nako po, mukhang meron itong pasabog sa impeachment. Nakaka-excite. Sino ba naman na hindi ma-excite? Hindi siya yung typical na politiko na puproteksyon ng hindi. Pasasabugin niya talaga. Ng photo na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Nako, patay tayo dyan. Sasabihin na naman ni Yussi Claire Castro, ayan na naman, fake news si VP Sara Duterte. Bakit niya sasabing anti-Duterte si De Lima at si Jokno? Hindi pa sila nakakapagsalita mula nung bata sila, nung baby sila. Paano niya nalaman na anti-Duterte? Siyempre, pag silang nun, wala pang isip yun. Paano naging since birth? Kung papaganon ka na lang talaga Tingnan mo, alam mo bakit siya tumatawa? Sa tingin ko yun ang iniisip niya Kasi alam mo, sorry may sasabihin ako sa inyo. Ang taong tanga, hindi nila alam pag pinaglalaruan na sila. Tanga nga Kasi hindi nila alam. Di ba? Yung mga kaibigan ninyo mga babae, hindi nila alam pinaglalaruan na sila ng mga jowa nila. Akala nila, hindi, mahal ako niyan. Mahal ako, tinan mo nga, binibilang ko pa siya ng NMAX. Mahal mo, ikaw ang bumibili ng NMAX? Oo, pati yung mga Jordan na shoes. Binibilhan mo? Mahal ako niyan. Mahal ka, ikaw ang bumibili. Oo. Diba? Bilhan mo na rin ng iPhone. Ay, oo, yun na susunod. Ano ibig sabihin? Tapos tatawa ka na lang kasi sinabi, halimbawa, yung babae, gano'n ng tapos sasabihan ko sa kanya, bilang mo na rin ng iPhone kasi binila mo na ng motor, binila mo na ng sapatos, bilang mo na rin ng iPhone.
Oo naman, bibilang ko talaga ng iPhone. Anong tawag mo nun? Tangang hindi niya alam. Hindi niya alam na pinaglalaroan mo siya, hindi niya alam na ginagawa mo siyang tanga. Pero, oo, bibilang. Kulang pa nga yung iPhone. Pati yung malaking ganun sa tenga. Ano tawag ba doon? Di ba? Oh, ganun kasi yung mga tanga. Ewan ko kung bakit tumatawa si VP Sara Duterte. Siguro meron siyang alam na tanga na imi-misinterpreta naman siya, sabihin niya since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president. Ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. I have more than a year to really sit down and 2026? December? Pag hindi daw siya tumakbo pag hindi siya nag-declare na 2026, ibig sabihin nun, maghahanap ng ibang kandidato. Madam, parang awa nyo na, tumakbo naman kayo. Pangalawa nyo na to. Ayaw nyo pa tumakbo noong 2022, nagkaloko-loko tayo. Pwede ba tumakbo na kayo ngayon? Sige na. list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, dumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sina 2nd District Representative-elect Omar Duterte at 1st District Councilor-elect Rigo Duterte. Sabi ni VP Sara, nagkausap na umano sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa resulta ng eleksyon, mga ginagawa sa impeachment at ukol sa ICC case ng ama. Ayon sa bise, tinatrabaho na umano ng mga abogado kung paano manunumpa ang dating Pangulo na nahalal na mayor ng Davao City. Para sa GMA... Ayan, alam nyo mga kababayan, ito isa pang napag-usapan daw dun sa... I-discuss pa natin na mahaba yung mga sinabi ni VP Sara Duterte dun sa... Ewan ko kung press con yun, pero isa sa mga binanggit niya doon ay siya mismo nagsabi kay Pulong Duterte na kung mag-speaker ka. Alam mo, hindi magsasalita si VP Sara ng ganun kung alam niyang walang suporta sa kamera. Kasi ang binabanggit ng ibang mga balalay ni Romualdez nasa kanila pa daw ang majority. Bakit ko kanyo? Kasi pamaring sabihin mo, nga naman, nasa kanya pa rin. Siya lang nakaupo. So mahihirapan na talagang mapalitan niyan si Romualdez. Hindi ho. Tandaan nyo, negative ang rating ni Romualdez. And magagalit ang tao. Tandaan niyo to ang mga congressman kahit papaano ay sila po ay nakikinig pa rin sa tao. Kahit papaano, nape-pressure sila sa tao. 'Di ba? Bakit to? Kasi tao ang ang kanilang kailangan nila sa botohan. Although they need the money to pay. Pero tao pa rin kahit papaano. Yung ingay ng tao. Kaya nga tayo mga kababayan, huwag tayong tumigil. Kasi eto simpleng-simple lang Yung kahirapan na dinadanas ng bawat Pilipino ngayon, malaking portion dyan, kasalanan ng Kamara. Leadership ng Kamara. Why? Again, it's because of the budget. Yung budget, yung lintik na PhilHealth na yan, mismong Supreme Court na nagsasabi doon sa oral argument nila, di ba? Na mismong Supreme Court na nagsasabi, bakit ganyan yan? Di ba dapat hindi yung mismong isang Supreme Court Justice nga doon grabe yung karanasan niya sa PhilHealth. Pangalawa, yung mga budget na blanco na nawala, yung mga proyekto, ibig sabihin, nararamdaman ng taong bayan yan.
aside from pinakita nila yan through the trust rating ni Romualdez, ito pang nakaraang eleksyon, kung hindi pa nga nandaya yung ibang mga animal na congressman dyan sa Maynila. May alam ako. Malamang sa malamang, hindi nanalo yung mga yan. Di ba? So, yun lang kasimple mga kababayan. Yan po yung mga simpleng katanungan na mahirap sagutin. Mahirap sagutin yan ng diretsyo. Simpleng-simple ang mangyayari dyan. Ano kanyo? Eto, may pag-asa si Pulong. May pag-asa si Pulong na maging speaker. Hindi pwedeng masabi mong, na kay Romualdez lahat ng, ng kumpiyansa. Hindi. Una, ramdam na ng mga Pilipino, gutom na sila dahil sa kagagawan at katarantaduhan ng leadership ng Congress. Sila kasi nag-ayos ng budget Kaya nga nakita nyo naman sa trust rating, negative. Tapos ito pang eleksyon, ang dami pang tumumba. Talagang graduate, ika nga, di ba? Kasi nga, humina na sila. Dahil dyan, tandaan ninyo, marami sa mga congressman balimbing. Tandaan ninyo, dati lahat yan, Duterte yan. Naisipin nyo to dating lahat mga Duterte yan. Tapos, nung si Romualdez na speaker, lahat sila ngayon, Marcos na. Ganun lang naman yun pero naramdaman na nila ang yanig ng Duterte ngayong 2025 election. Posible talaga magbaliktaran yan. And remember, don't ever forget, si VP Sara Duterte, according to PRRD mismo, had a plan. O sabihin na natin sabi nga ni PRRD noon, nagku sa pagbabago ng leadership ng Kamara. Naalala nyo nun? Before the SONA or during, mismo dun sa SONA, bago magsalita si PRRD, nagkaroon ng coup na palitan yung speaker. At ang sabi ni Pangulong Duterte, may kagagawan niya, walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Kaya naniniwala ako, posible na si Pulong ang sumunod na speaker. Yan ang totoo. Posible talaga. Nagawa na ni VP Sara Duterte hindi, yung lakas niya at that time was perception. But this time, yung lakas niya, nakita, na-demonstrate na. At nakita na ng mga congressman yung lakas niya. Yung before that time, perception pa lang kasi yan, ganito, di ba? Perception. Duterte yan. Kasi isipin niya, that kind of coup is the anointed speaker of PRRD and yung kaibigan ni VP Sara Duterte. So somehow, pwede nating sabihin na against yung labanan na yun, bata ni PRRD at bata ni VP Sara Duterte. Hindi natin pwede kasing sabihin na kaya naman malakas si VP Sara Duterte that time because of his father. Hindi! Kasi yung ang nilabanan niya yung bata o yung nilagay ni Pangulong Duterte as a speaker. So, head-on talaga yun. Perception pa lang yun. How much more ngayon na nakita, na demonstrate na niya yung strength niya through this 2025 election. Yung mga binanata niya, hindi nanalo. Yung Cebu na lang, mga kababayan, yung kanyang inendorsong gobernador. Hari, yung si Gwen, naku po, napaka niyan. Siga niya sa Cebu. Napatumba niya. With margins of talaga yung pagkapanalo. So, anong ibig sabihin nun? It's really possible. At ako, excited ako dun. Na si Pulong, just in case. Kaya lang kasi si Pulong, hindi po kasi yung kasi mga anak ni PRRD, hindi sakim sa kapangyarihan. Hindi sila yung ganun na tipo. Siguro iba yan, medyo pa. Kasi ngayon, isipin nyo mismong kaalyado niya si Toby Tiangco na isang congressman na bata ni Marcos,
nilaglag nga si Speaker Romualdez. Sa tingin nyo, walang kasama yon? Nako po. Remember, this is politics. Paano kung nag-usap yun? Ayun sa inyo, lawakan nyo isip nyo mga kababayan. Nagkabusitan dyan kasi alam nyo, mga taong greedy. Wala akong tinutukoy kung sino ha. Ang mga taong greedy, sakim yan. Talagang kakamkan at kakamkam yan. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na porket mayaman ng isang tao, titigil na sa pagkamkam ng pera. Hindi. Mas lalong nagiging greedy ang mga mayayaman. Sorry to say hindi sila nasasatisfy sa greediness nila eh. Tuloy-tuloy yan nagiging greedy. And pag may naging greedy, ano lumalabas? Lagi nyo tatandaan to. Sa kasaysayan, in the history of human being, pag may greedy, may inggitero. Bakit? Sasabihin, bakit siya? Ang dami niya ng naneknok, nanakaw. Paano naman kami? Dapat meron din kami. Kaya nga nagkakalaglagan. Yun ang totoo niyan. Ayoko na lang magsalita pero let's see. We will see what will happen. Ako excited ako this 2025 eh. This 2025 would really be an exciting part itong darating na itong sa politika. Kaya maraming salamat. Huwag nyo naman kalimutan mag-follow dyan sa Facebook. At syempre dyan sa TikTok ko nasa kanan. Makakita nyo naman iscan nyo lang mga cellphone nyo yan para makapag-subscribe, follow kayo sa Facebook and TikTok. At syempre, dito na rin sa YouTube, di ba? So maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Sana ho ay pagpalain kayo. And God bless the Philippines. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka